Sa araw ng aming kasal, tumalon sa lawa ang lalaking pakakasalan ko, para iligtas ang ibang babae. Ang tingin sa akin ng mga bisita, ay para bang isa akong katatawanan. 3 oras akong nakatayo sa bulwagan ng kasal. Halos maubos na ang ningges ng pulang kandila. Dumating ang tatay ko, hindi siya tumingin kahit kanino. Itinaas niya lang ang belo ko. Anak, umuwi na tayo. Ang marangyang parada para sa kasal. Ibinalik sa pinanggalingan nito. Nang gabing iyon bumalik ang general na basang-basa. Pagtingin niya sa walang laman na silid pang kasal, natigilan siya sa kinatatayuan niya. Nabalitaan kong lumuhad siya sa labas ng mansyon ng aming pamilya buong gabi. Halos masugatan na ang kanyang mga tuhod. Isa lang ang ipinasabi ng tatay ko. Gusto mong pakasalan ang anak ko. Sa susunod na buhay na lang. Kalahati na lang ang natira sa pulang kandila. Ang natunaw na wax ay parang isang maliit na bundok na. Napakabigat ng belo ko. Ang gintong burden ng phoenix ay pabigat sa ulo ko. Sumasakit na ang leeg ko sa bigat. Sobrang tahimik sa bulwagan. Isang katahimikan na may halong tuwa sa aking kasawian. Rinig ko ang pabulong na usapan ng mga bisita. Parang libo-libong langaw na umiikot sa aking tainga. 3 oras na, hindi pa rin bumabalik ang general. Para lang sa isang babae. Tinalikuran niya pati ang sarili niyang kasal. Talagang napahiya na ang pamilya ng punong tagapagturo. Hindi lang kahihiyan. Tingnan mo ang marangyang parada para sa kasal. Mula sa timog hanggang sa hilaga ng lungsod. At ngayon tingnan mo, tumakas ang nobyo. Nakatayo lang ako, hindi gumagalaw. Matagal nang manhid ang aking katawan. Ngayon dapat ang pinakamasayang araw para sa amin ni Xiaoze. 1 oras ang nakalipas. Kailangan nating gawin ang 3 pagyuko at 9 na pagluhod. Ang malakas na tinig ng seremonyador ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon ng general. Isang alila ang pumasok na tila nagkandara pa. Ibinabalita na nahulog daw si Binibining Liu sa lawa ng Kingsen sa likod ng mansyon. Naramdaman kong biglang nanigas ang katawan ni Xiaoze. Hindi siya lumingon sa akin. Ni hindi man lang siya nagatubili kahit saglit. Ang kanyang pulang kasuotang pangkasal ay humawi sa hangin. At tumakbo na siya palabas, na parang isang bugso ng hangin. Tinangay ang lahat ng kasayahan sa bulwagan. At isinama na rin ang aking dignidad. Si Liu Yuro, ang kanyang kababata, isang malayong pinsan na pinalaki sa mansyon ng general. Isang babaeng laging nakasuot ng puti, na may mayanhing boses kung magsalita. Isang babaeng tila matutamba sa isang ihip lang ng hangin. Ngunit sa sandali bago pa sumugod palabas si Xiaoze, mula sa siwang ng belo ko, malinaw na malinaw ko siyang nakita. Nakatayo siya sa isang sulok ng kumpulan ng mga tao. Sa gitna ng maingay na mga bisita, nakatitig siya ng mariin sa akin. Walang kahit kititing na kahinaan sa kanyang tingin, kundi isang malamig na panghahamon. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad patungo sa direksyon ng likod bahay. At pagkatapos, kumalat na ang balitang nahulog siya sa lawa. Ang mga bisita sa bulwagang pangkasalan, mula sa paunang pagkabigla, hanggang sa pagbubulungan. At ngayon ay may mga itsurang halatang nanonood lang ng isang palabas. Ang ina ni Xiaoze, ang magiging biyenan ko, sa wakas ay hindi na napakali. Lumapit siya sa tabi ko. Puno ng inis at kasungitan ang kanyang boses. Hanyu, galing ka rin sa marangal na pamilya. Dapat marunong kang umintindi. Mahina ang katawan ni Yuro. Nangyari lang to dahil nagmamadali siyang humabol sa kasal nyo. Nararapat lang na iligtas siya ni Xiaoze. Maghintay ka lang dito. Ano na lang ang itsura ko nito? Pinagtatawanan lang ako ng lahat. Parang may nakabarang nagbabagang uling sa lalamunan ko. Wala man lang akong masabi. Maging maunawain. Sa mismong kasal ko, iniwan ako ng asawa ko para iligtas ang ibang babae. Kailangan kong umunawa, habang pinapanood siyang isugal ang buhay niya para sa iba. Habang ako ay parang isang tanga. Suot-suot itong katawa-tawang belo. Tinitiis ang lahat ng panghuhusga at pangungutya. Bakit hindi mo patanggalin yung belo mo? Hihintayin mo pa bang si Xiaoze ang bumalik para alisin yan para sa iyo? Nang makita niyang hindi ako gumagalaw, mas lalong sumama ang tono niya. Huwag kang umarte na parang anak ka ng Grand Tutor. Ngayong nakatapak ka na sa mansyon ng general. Kailangan mong sundin ang mga patakaran dito. Mula pagkabata tinuruan ako ng aking ama ng tamang asal. Sumunod sa mga alituntunin. 18 taon akong nag-aral ng mga alituntunin. Pero sa mismong araw ng kasal ko, sa pinakamasakit na paraan, winasak ang lahat ng aking dangal. Ang mga kamay ko sa tagiliran, ay mariing nakakuyom sa damit ko. Bumaon ang mga kuko ko sa aking palad. Hindi ako pwedeng bumagsak, ang anak na babae ng pamilyang Shen. Hindi pwedeng bumagsak sa ganitong pagkakataon. Muling umikli ang ningges ng kandila. Kalahati ng mga bisita sa bulwagan ay umalis na. Ang mga natira ay naghihintay lang kung ano ang magiging katapusan, para mapanood ng buo ang katatawanan. Ang ina ni Xiaoze ay bumalik na sa likod para magpahinga. Bago umalis nag-iwan pa siya ng isang salita, HMP, talagang walang katuturan. Sa malawak na bulwagan, naiwan na lang ako kasama ang mga napakahalagang. Ngunit nakakainsultong mga dot. Noong mga oras na pakiramdam ko ay hindi ko na kaya. Natila babagsak na ang katawan ko. Ay narinig na kaguluhan sa may pasukan. May isang taong pumasok na salungat sa liwanag. Sa kanyang mukha na nagpapakita ng autoridad. Wala kang makikitang anumang emosyon. Si Itay, ang Grand Tutor ng korte si Shenjing. Mula pa lang sa pagpasok niya, nakatuon na sa akin ang kanyang mga mata. Lahat ay napigil sa kanilang paghinga. Gustong makita kung paano aayusin ng Grand Tutor ang sitwasyon. Pagsasabihan niya ba ang anak niya sa kawalan nito ng mudo? O magpapakumbabang ililigtas ang kahihiyan ng mansyon ng general?
para lang magkaroon ng maayos na pagtatapos. Walang sinabi si Itay. Itinaas niya lang ang kanyang kamay. At dahan-daang inangat ang pulang belong na katakip sa mukha ko. Sa sandaling bumagsak ang belo. Ang mga luhang ilang oras kong pinigilan. Sa wakas ay kusa na rin pamatak. Nakita ko ang mga mata ni Itay. Ang mga matang nakabasa na ng hindi mabilang na mga ulat. Sa mga matang iyon na nakakakita sa lahat ng bagay sa mundo. Walang paninisi, walang pagkadismaya, tanging ang labis-labis na awa at pag-aalala. Ineng, sumama ka na kay Itay, uuwi na tayo. Gaya ng dati mahinahon ang kanyang boses. Pero may kaunting pamamaos na ngayon ko lang narinig mula sa kanya. Hindi ko na napigilan, at bumuhos na ang aking mga luha. Wala na siyang ibang sinabi. Humarap lang siya sa mga gwardya ng pamilyang Shen na kasama niya. At ibinigay ang kanyang ikalawang utos. Ang dot ng binibini, walang ay tatayra ni isa. Buhat ninyong lahat pabalik, masusunod po. Hindi malakas ang boses na iyon. Pero malinaw itong narinig sa bawat sulok ng bulwagan. Nagsimula ng kumilos ang mga gwardya. Ang mga ball na gawa sa mahogany na may mga nakadikit na simbolo ng kasalan. Isa-isa nilang binuhat palabas, pabilis at maayos ang kanilang pagkilos. Walang bahid ng pag-aalinlangan, natulala ang lahat ng bisita. Hindi ito maayos na pagtatapos. Ito ay malinaw na panggugulo. Binalik ng buo at hindi nagalaw ang lahat ng handog kasal. Mas masakit pa ito kaysa sampailan sa harap ng madla. Ipinapalom nito sa lahat ng tao sa buong kabisera, na ang anak na babae ng pamilyang Shen ay hindi na magpapakasal. Sinundan ko si tatay hakbang-hakbang palabas. Ang aking likod, sa sandaling paglabas ko sa pinto ng bulwagang pangkasalan, ay muling tumayo ng tuwid na tuwid. Pinatuyo ng hangin ang mga luha sa aking mukha, at tinangay din itong palayo, ang huling hibla ng pag-asa ko kay Xiaoze, mula Hilaga hanggang timog ng lungsod. Kung gaano karangya ang aming pagdating, ganoon din katatag ang aming pag-alis. Ang daanang iyon na puno ng pula, ay parang isang mahabang sugat na dumudugo, na nakaukit sa takip silim ng kabiserang ito. Pagbalik sa tahanan ng punong guro, madilim na, tahimik na nakatayo sa magkabilang gilid ang mga katulong pinipigil ang kanilang hininga. Pinaalis ni tatay ang lahat, at personal niya akong ainalalayan pabalik sa aking silid. Ang lahat ng bagay sa loob ng kwarto, ay tulad pa rin noong bago ako ikasal. Ipinagtimpla ako ni tatay ng isang tasang mainit na tsaa, at pinanood niya akong inumin ito ng unti-unti. Huwag mo na itong dibdibin. Hindi mo ito kasalanan. Hawak ko ang maligamgam na tasa, at umiling ako. Wala akong kasalanan, pero naging katatawanan ako ng buong kabisera. Sino ang maglalakas loob na tumawa? Sisiguraduhin kong hindi na siya makatatawa pang muli. Ang anak ni Shenjing, kahit na hindi mag-asawa, may magpoprotekta pa rin sa kanya habang buhay. Walang sino mang makakaapi sa kanya. Nakaramdam ako ng init sa aking puso, ngunit nangamba ako na hindi ganoon kasimple ang mga bagay. Ang pamilyang Xiao ang pinuno ng mga general. Hawak nila ang kapangyarihang militar. Sa ginawa nating ito, HMP, ang kapangyarihang militar ay kaloob ng mahal na hari, kung kaya kanyang iwanan sa araw ng inyong kasal. Kaya niya ring talikuran ng hari kinabukasan. Ang isang taong tulad niya, sa tingin mo ba'y magiging panatag? Ang loob ng hari sa kanya. Agad kong naunawaan ang ibig sabihin ni Itay. Ang bagay na ito, ay hindi na lamang tungkol sa dangal ng ating dalawang pamilya. Kinabukasan maaga pa lang, nagmamadaling pumasok si Xiao Tao. Nakaluhod po si General Xiao sa labas ng ating tarangkahan. Natigilan ang kamay kong nagsusuklay. Tinanong ko siya kung kailan pa siya nagsimulang lumuhod. Narinig ko pong sa sobrang galit ng matandang general pinapalo siya ng husto gamit ang pamalong militar. Pagkatapos kahit puro sugat na siya, tumakbo siya papunta sa tarangkahan ng ating mansyon. At lumuhod mula pahating gabi hanggang ngayon. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Wala nang anumang pag-asa sa aking mga mata. Tanging isang malamig at patay na katahimikan na lang ang natira. Nakakatawa lang isipin. HMP, kung alam lang niya na haantong sa ganito. Sana hindi na niya sinimulan pa noon. Akala ba niya sa ganitong paawang drama, mabubura niya ang kahihiyang dinanas ko, at mapapalambot niya ang puso ni Itay. Hindi niya talaga kilala si Itay. At lalo na ako ngayong patay na ang puso ko para sa kanya. Buong umaga, walang naging anumang reaksyon si Itay. Para bang wala roon ang taong nakaluhod sa labas. Hapon na nang nagmamadaling nagulat ang mayordomo. Ginoo, may mga taga-palasyo po. Sabi po'y pinapatawag kayo ng mahal na hari kasama si General Xiao sa labas. Upang sabay na humarap sa kanya sa palasyo. Binitiwan ni Itay ang panulat na hawak niya. At sa wakas ibinigay niya ang kanyang unang utos para kay Xiaoze. Gusto mong pakasalan ang anak ko. Sa susunod mong buhay, sa loob ng silid-aralan ng mahal na hari, napakalamig ng paligid na para bang magyeyelo na. Ang mahal na hari ay mariinggel na nakaupo sa kanyang tronong dragon. Habang pinagmamasdan ang dalawang ministrong nakaluhod sa kanyang harapan. Ang dalawang ito, isang opisyal sibil at isang militar, ay naging mortal na magkaaway dahil sa isang kasalan. Ang noo ni Xiaoze ay tumatama sa malamig na sahig na baldosa. Paus ang kanyang boses, puno ng pagsisisi. Mahal na hari, lahat-lahat po ng ito ay aking kasalanan. Handa po akong tanggapin ang anumang kaparusahan. Nagmamakaawa lang po ako sa kagalang-galang na Grand Tutor, na sana'y bigyan pa po ako ng isa pang pagkakataon. Para maitama ko ang aking mga pagkakamali. Labis siyang nagpakumbaba, tila ba handa siyang panagutan ng lahat. Ngunit ang pananagutang ito, ay huli na. Hay, hinayaan mong ang kaisa-isang anak na babae ng Grand Tutor,
ay maghintay sa altar ng 6 na oras. Ginawa mo siyang katatawanan pati na ang buong sambahayan ng Grand Tutor sa buong kabisera. Talagang ang nagkamali ka. Pagkatapos ay bumaling ang mahal na hari sa aking ama, Ministro Shen. Alam kong malaki ang iyong galit, ngunit kung mag-aaway ang inyong mga pamilya dahil dito, hindi ito makabubuti sa katatagan ng kaharian. Ito ang karaniwang diskarte ng isang emperador. Kung ibang tao lang sana, marahil ay pumayag na kaagad. Ngunit ang tatay ko ay si Shenjing. Mahal na hari, iisa lang po ang anak kong babae. Ang buong akala ko po, ay nakahanap ako para sa kanya ng isang lalaking mapagkakatiwalaan at masasandalan. Ang masaklap pa, ang lalaking ito, para sa ibang babae, ay tinalikuran siya na parang basurang walang halaga. Maglalakas loob po akong magtanong mahal na hari, ang isang taong kayang-kayang talikuran maging ang sarili niyang asawa. Paano po ninyo mapagkakatiwalaan? Nasa darating na panahon, hindi niya rin tatalikuran para sa ibang dahilan. Ang lungsod at mga mamamayan na sinumpaan niyang poprotektahan. Nang masabi ang mga salitang iyon, tila tumigil ang hangin sa buong silid-aklatan ng palasyo. Namutla na parang papel ang mukha ni Xiaoze. Pero wala siyang masabi ni isang salita para tumutol. Dahil ang sinabi ni Itay ay mga salitang tumatagos sa puso. At isang katotohanang hindi mapabubulaanan. Naging napakasama rin ang mukha ng mahal na hari. Makakaalis ka na, bumalik ka at mag-isip kang mabuti. Kung paano mo makukuha ang kapatawaran ng punong guro at ni Binibining Shen. Sa bagay na ito, hindi na ako makikialam pa. Ay nalalayan palabas ng beteng si Xiaoze na tulala at tila nawawala sa sarili. Nang umuwi si Itay mula sa palasyo, padilim na noon. Ikinwento niya sa akin ang lahat ng nangyari sa silid-aklatan ng palasyo. Hanyu, nagbitiw ako ng mabibigat na salita sa harap ng mahal na hari kanina. Tinapos na nito ang lahat ng posibilidad sa pagitan ninyo ni Xiaoze. Ikaw, nagagalit ka ba kay Itay? Umiling ako, at muli kong sinalina ng mainit na tsaa ang kanyang tasa. Itay, tama po ang ginawa ninyo. Naunawaan ko na po, ang pag-aasawa ay hindi ang nag-iisang landas para sa isang babae. Mula ngayon, ang tanging nais ko ay manatili sa inyong tabi, upang damayan kayo sa inyong mga alalahanin. Sa sandaling iyon, nakita kong namula ang mga mata ni Itay. Simula noong komprontasyon sa palasyo, ang gulo sa pagpapawalang bisa ng kasal sa pagitan ng pamilya ng punong guro at ng general. Inaging isang paksang mahigpit na iniiwasan sa kabisera. Alam ng lahat na sukdulan ang galit ng punong guro, kahit ang mahal na hari ay hindi niya pinagbigyan. Mula sa araw na iyon si Xiaoze, ay ganap nang naglaho sa paningin ng lahat. Ang sabi-sabi ikinulong siya ng matandang general, para araw-araw na pagnilayan ang kanyang mga pagkakamali sa bahay. Ang buhay ko naman ay tila bumalik na sa dati. Bawat umaga, sinasamahan ko si Itay na mag-agahan. At pagkatapos ay pumupunta sa silid-aklatan. Tinutulungan ko siyang ayusin ang mga ulat at mga opisyal na dokumento. Mabilis akong bumasa, mabilis din akong matuto. Kapag inaasikaso ni Itay ang mga gawain ng gobyerno, hindi niya ako iniiwasan. Minsan pa nga sadyaman o hindi ay binibigyan niya ako ng ilang payo. Ang mga araw na tulad nito, payapa at makabuluhan, halos ipinakakalimot na sa akin ang lalaking iyon na si Xiaoze. At ang kasal na iyon na parang isang bangungot. Subalit sa ilalim ng payapang anyo, laging may mga lihim na alon na gumagalaw. Isang hapon, habang inaayos ko ang listahan ng mga dati kong dote, pumasok na tumatakbo si Xiao Tao mula sa labas. Kakaiba ang kanyang itsura, binibini sa labas. May mga kumakalat na chismis tungkol sa inyo. Anong sinasabi nila tungkol sa akin? Naselosa raw ako, o sinasabi nilang ginagamit ko ang kapangyarihan ni Itay. At hindi pinakikitaan ng anumang respeto ang mansyon ng general. Binibini, paano ninyo nalaman? Gulat na tumingin sa akin si Xiao Tao. Ibinaba ko ang aking panulat, at bahagyang ngumiti. Sa nakalipas na kalahating buwan, palihim akong nagusisa ng maraming balita tungkol sa mansyon ng general. Nalaman kong ikinulong si Xiaoze, pero si Liu Yuro ay inampon naman ng ina ni Xiaoze bilang anak. Isang malaking kalokohan. Ito'y isang malinaw na paghamon sa akin. At sa buong mansyon ng Grand Tutor. Sabi nila noong araw ng kasal, sadya niyo raw siyang pinukaw sa galit, kaya naman si Binibining Liu sa tindi ng damdamin ay nadulas at nahulog sa tubig. Ito'y isang tahasang pagbabaliktad ng katotohanan. Hindi natin pwedeng hayaan na lang sila. Nasirain ang reputasyon ninyo. Namula sa galit ang mukha ni Xiao Tao. Tinapak ko ang kamay niya para pakalmayin siya. At muling kinuha ang libro ng mga kwenta. Hayaan mo silang magsalita kung gaano kasama ang mga sinasabi nila ngayon. Mas masakit ang magiging sampal sa iyo sa huli. Napako ang tingin ko sa isang pahina ng talaan. Nakatala roon ang isang set ng 12-month flower goddess na porselanang tea set. Ito ang pamana sa akin ni inay na pinakaiingat-ingatan ko. Naalala kong minsan itong nabanggit ni Xiaoze. Sabi niya paborito raw ni Liu Yuro ang porselana. Dahan-daang umangat ang gilid ng aking mga labi sa isang malamig na ngiti. Xiao Tao, pumunta ka sa bodega, kunin mo ang 12-month flower goddess na tea set. Ibebenta ko ito, pero ito po ang pinakamamahal na gamit na iniwan sa inyo ng inyong ina. Paano niyo po ito maipagbibili? Magdaraos ako ng isang treasure viewing party. Imbitahan mo ang lahat ng kilala at respetadong mga ginang at binibini sa kabisera. Si Xiao Tao ay sadyang matalino. Agad niyang naintindihan ang ibig kong sabihin. Gagamitin ko ang treasure viewing party na ito para si Liu Yuro at ang mansyon ng general ay ilagay sa gitna ng apoy.
Titingnan ko lang, kapag ang tea set na pinapangarap niya ay lumitaw sa treasure viewing party, matutokso kaya siya, at uutusan niya kaya si Xiaoze na bilhin ito. Ang balita na magdaraos ng treasure viewing party ang mansyon ng Grand Tutor ay parang isang batong inihagis sa samahan ng mga maharlika sa kabisera at gumawa ng malalaking alon. Samantala sa mansyon ng general sa mga sandaling ito, natanggap na rin nila ang balitang ito. Sa mga mata ni Liu Yuro, agad na sumiklab ang nag-aapoy na pagnanasa. Gusto niyang makuha ang tea set na iyon. Hindi lang dahil sa ganda at halaga nito, kundi dahil dati itong pag-aari ko. Kung mapapabili niya ito mismo kay Xiaoze at ihatid sa kanyang harapan, iyon na ang magiging pinakamatinding kahihiyan para sa akin at tagumpay naman para sa kanya. Buong araw na iyon, hindi mapakali si Liu Yuro. Pagsapit ng gabi, nang dumalaw si Xiaoze, nakaupo siya sa tapat ng bintana, lumuluha sa harap ng nag-iisang ilawan. Yuro, anong problema? May pag-aalala at pagod sa boses ni Xiaoze. Okay lang ako, may narinig lang akong mga chismis sa labas. Nalulungkot ako para kay Ate Hanyu. Nabalitaan ko, ibebenta na raw ni Ate Hanyu ang mga pamana ng kanyang ina. Kasama pa raw doon ang paborito niyang porselanang gamit sa tsaa. Ang kanyang mga salita ay parang mga karayom. Tumutusok sa puso ni Xiaoze. Alam niyang para sa kanya ang palabas na ito. Naiisip ko lang kasi, na ang isang napakahalagang bagay na tulad yun. Kung mapupunta lang sa isang negosyanteng hindi alam ang halaga nito, napakasayang naman. Hindi niya ito direktang sinabi, pero bawat salita niya ay may ipinapahiwatig. Tinitigan ni Xiaoze ang mukha niyang puno ng paghahangad. Naglalaban ang kanyang isip at puso. Sa huli pagod niyang ipinikit ang kanyang mga mata. At umango, noong araw ng pagtitipon, pupunta ako. Ginanap ang pagtitipon sa West Flower Hall ng mansyon ng Grand Tutor. Hindi ako umupo sa pangunahing upuan. Sa halip naglakad-lakad ako sa bulwagan. At personal na nagsilbi ng tsaa sa mga bisita. Pahinahon ang aking kilos. Mayroon pang ang bahagyang ngiti sa aking mga labi. Pero sa mata ng lahat, ito'y naging isang nakakadurog pusong katatagan. Ang binibini ng pamilya ng Grand Tutor ay lalo yatang naging mahinahon. Oo nga, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya, nagagawa pa rin niyang manatiling kalmado. Tingnan mo ang laki ng ipinayat niya. Nakakaawa talaga siya. Habang pinapakinggan ko ang mga bulong-bulungan, payapa ang aking kalooban. Naglakad ako papunta sa gitna ng bulwagan, gamit ang isang dekalidad na estanteng gawa sa rosewood. Nakahilera ang mga gamit na ipagbibili sa araw na iyon. Bawat isa ay napakahalaga, at umani ng mga bulalas ng paghanga. Pero ang mga mata ng lahat, sa huli lahat sila ay nabighani sa set ng tsaang iyon. Diyos ko, ito na ba ang maalamat na mga kopo ng Diyosa ng mga bulaklak ng 12 buwan? Tunay ngang isang pambihirang yaman. Isang ganitong kayamanan, kaya ba talagang ipagbili ni Binibining Shen? Nang mga sandaling iyon, biglang malakas na nag-anunsyo ang tagapaglingkod sa pintuan. Narito na si General Xiao mula sa mansyon ng General. Ang lahat ng ingay at bulungan sa bulwagan ay tila ba biglang natigil. Sabay-sabay na napabelang sa pintuan ang tingin ng lahat. Si Xiaoze ay mag-isang nakatayo roon. Tila hindi siya nababagay sa karangyan at halimuyak sa loob ng silid. Nilagpasan ng kanyang tingin ang lahat ng mga nabiglang mukha.